Tahimik ang gabi na sinisinaga ng maliwanag at bilog na buwan. Kakaiba ang katahimikan sa lugar na iyon. Bagamat patuloy sa pag-ihip ang malamig na simoy ng hangin, ngunit ang malalagong dahon ng puno ay waring walang mga buhay na hindi gumagalaw. Sa hindi kalayuan, Sir Jay, ay matatagpuan ang binatang si Shaun na may malalaking mga hakbang. Palakad takbo ito at panayang lingon sa kanyang likuran. Takot na takot ang binata na para bang may tinatakbuhan. Makikita ang malalaking butil na mga pawis na dumadaloy pa ibaba sa kanyang gwapong muka. Bakas din sa kanya ang kakapusan ng paghinga. Ngunit naroon sa kanya ang determinasyon na makalayo sa masukal na gubat na kinasasadlakan. Hindi niya alintana ang kabang bumubundol sa ilalim ng kanyang dibdib. Bagkus walang tigil ang kanyang pagtakbo. Dumudugo na ang walang sapin niyang mga paa na tinutusok ng matutulis na mga bato. Ang kanyang mga tuhod ay nagnanais ng bumigay, ngunit kailangan niyang huwag huminto. Hapong-hapo na ang lalaki dahil sa pagod. Ngunit wala siyang ni isang pagkakataon upang magpahinga. Kailangan niyang magmadali. Alam niyang hinahabol na siya ng kanyang kamatayan. Hindi pa siya pwedeng mamatay at kailangan niyang mailigtas ang kanyang sarili mula sa halimaw na tinatakbuhan at kailangan niyang makauwi ng buhay. Ilang sandali pa, isang alulong ng aso ang kanyang nadinig sa gitna ng kailaliman ng gabi. Ang tunog na iyon ay waring kutsilyo na tumutusok hanggang sa kailalimang bahagi ng kanyang tainga, dahilan para magsimula siyang mabingi. Dagdagan pa ng marahas na pagtambol ng kanyang puso. Mas lalong nadagdagan ng takot at pangamba na namayani sa kanyang dibdib. Alam niyang paparating na ang kanyang tinatakbuhan at wala na siyang takas pa. Naisin man sana niyang magkubli sa mga malalaking puno, pero alam niyang walang saysay iyon. Alam ng binata ang kakayahan ng halimaw na ngayon ay mabagsik na humahabol sa kanya. Kung sakali mang maabutan siya nito, alam niyang hindi na siya sisikatan pa ng araw. Muling nabulabog ang katahimikan ng gabi nang bigla niyang marinig ang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Wari bang may higanting ibon ng mabagsik na nakasunod sa kanya. Dumadapo iyon palipat-lipat sa mga malalaking mga puno, at bawat pagdapo nito sa mga sanga, hindi rin nakaligtas sa kanyang pandinig ang pagkabali ng mga sangang dinadapuan ng nilalang na iyon. Labis ang kanyang pagkabahala sapagkat alam niyang nasundan siya nito. Ngunit nagsimulang maglandas ang mga luha ng lalaki mula sa nahihindik nitong mga mata. Biglang nawala ang pagaspas ng mga pakpak. Ang tunog ng pagkaputol ng mga sanga ng puno ay bigla ding huminto. Muling nilingon ng lalaki ang masukal na daang pinagmulan. Tila huminto ang paggalaw ng kapaligiran. Mas lalong nakakabingi ang katahimikan ng gabi. Ngunit nadinig niya ang mabibigat na paghinga ng isang nilalang na nakakubli sa malagong dahon ng puno na naroon mismo sa kanyang harapan. Nanginginig siyang humakbang paatras. Kasabay ng pag-iksi ng kanyang paghinga, ang unti-unti ding nagpatayo ng kanyang mga balahibo sa katawan. Tatakbo na sana siyang muli, ngunit napahinto siya nang mula doon sa malalagong dahon ay biglang lumitaw ang nilalang na tinatakbuhan. Dumapo ito sa kanyang harapan na ngayon ay ilang pulgada na ang layo mula sa kanya. Unang tumambad kay Shaun ang pulang mga nanlilisik na mga mata ng halimaw. Ang mga matang iyon ay waring kulay dugong buwan. Nakatitig ito ng mariin sa kanya. Ang matutulis na pangil ng halimaw
ay nakausli mula sa malapirhanhan nitong bibig na napupuno ng malalagkit at masangsang na laway. Ang bibig nito ay umabot sa magkabilang tainga na talagang nagpakilabot sa kanya ng husto. Ang balat nito ay punong-puno ng itim na balahibo. Tila isang higanting demonyo ang tumambad sa kanya. Dahilan para mamuti ng husto ang binata dahil sa labis na takot. Ilang sandali pa, biglang umatungal ang halimaw kasabay ng pagkabali ng mga buto nito sa katawan. Nakikita ni Xiao ng unti-unting pagbabago ng anyo nito. Ang kaninang isang mistulang higanting baboy ramo na may mga pakpak sa likuran ay naging isang gwapong lalaki na may matangos na ilong. Moreno ang balat ng naturang lalaki na may manipis na labi. Kulot ang mga buhok nito at ang kaninang mabagsik na pulang mga mata ay unti-unting napalitan ng kulay gabi. Ang mga matang iyon ay biglang umamo. Matipuno din ang katawan nito dahil sa tulong ng liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Nakikita niya ang malalapad na dibdib ng kanyang kaharap. Hindi maikakaila ni Xiaon ang kagandahang lalaki. Ang abs nito ay parang nililok ng isang magaling na iskultor. Tila isang morenong Greek god ang kaharap niya ngayon. Wala itong ni isang saplot kaya hayagang nakikita niya ang bawat detalye ng hubot-hubad nitong katawan. Napasinghap si Xiaon sa kanyang nasaksihan. Hindi pa humupa ang takot na kanyang nararamdaman. Pakiwari niya ay namaligno siya ng malala. Pamilyar sa kanya ang lalaking nasa harapan. Hindi siya maaaring magkamali dahil kilalang kilala niya ang lalaking ito. Kahit pa magbago man ang anyo, hindi niya maikakaila na ang lalaking kaharap niya ay si Miguel na kanyang minamahal. Hindi niya lubos maisip na ang binatang nagpapabago sa kanyang pananaw tungkol sa pag-ibig ay isa palang aswang. Bakit, Agnes? Ang madamdaming tanong ni Xiaon sa kasintahang kausap. Basag ang tinig niyang iyon. Bakas din sa kanyang dalawang mga mata. Ang pamamaga marahil ay dahil sa kakaiyak. Labis na nadurog ang puso ng lalaki dahil sa mga salitang binitiwa ng kanyang kabiyak na si Agnes. Hindi niya lubos akalain na aabot ang babae sa punto na makikipaghiwalay na sa kanya, gayong mahal na mahal niya ito. Ayoko na, Xiaon. Ang saad ng kabiyak sa pagitan ng mga hikbi nito. Xiaon, napapagod na akong mahalin ka. Iusap, huwag mo na akong pahirapan pa. Gusto ko nang sumaya. Patawad. Ngunit ang kaligayahan kasi na hinahanap ko ay hindi ko natagpuan sa katauhan mo. Wika ni Agnes kay Xiaon. Pero Agnes, minahal naman kita. Kung tutuusin ay mas minahal pa kita kaysa sa aking sarili. Napasabunot na sa kanyang buhok si Xiaon. Baka sa tumutulong mga mata nito ang matinding frustration. Sadyang mahal talaga niya si Agnes. Kaya lubos ang kanyang pagpipigil na huwag siyang iwan ito. Hindi ko kayang mawala ka. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dodoblehin ko pa ang mga paraan na pagmamahal na ipapadama ko sa iyo, Agnes. Buo na ang desisyon ko, Xiaon. Matatag na umiling si Agnes ni hindi maramdaman ni Xiaon ang pag-aalinlangan sa tinig nito. Xiaon, ayoko na. Sana hayaan mo na lang ako sa gagawin kong ito. Hanggang dito na lang. Patawad. Ang mga luhang kanina pa sa pagpatak ay dumoble pa sa pag-uunahan na ngayon ay marahas na naglandas pa ibaba sa maamong muka ng lalaki.
Hindi niya matanggap na ang babaeng minamahal niya ng lubos ay tuluyan nang mawawala sa kanya. Saksi ang Diyos kung paano niya ito minahal. Sa loob ng 5 taong magkasintahan sila, isinama na rin niya ang babae sa mga pangarap niya, dahilan para madurog ang kanyang puso. "Agnes, masaya ka ba kung wala ako?" Tanong ni Shaun kay Agnes. Naroon ang pait sa kanyang mga mata, umaasang babawiin muli ng kasintahan ang pagkapasya nito. Kasabay ng marahang pagtango ng kaharap, ang unti-unti ding paglalim ng hiwa sa kanyang dibdib. "Sige, kung yan ang gusto mo, Agnes, sino ba naman ako para hadlangan ang kaligayahan mo?" Ang sabi ni Shaun sa huli. Bagamat nasasaktan, ngunit sa sandaling iyon ay kailangan niya tanggapin ang katotohanan na ang lahat ng kanyang mga pangarap kasama ang babae ay harap-harapang nawasak mismo sa harapan niya. "Malaya ka na, Agnes." Wika ni Shaun habang tumutulo ang kanyang mga luha, sabay pahid nito at patuloy na bumubutil sa kanyang mga mata. Tinapik ni Agnes ang kanyang balikat, bagamat lumuluha din ang babae. Ngunit masaya itong nakangiti dahil sa huling pagkakataon ay niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat Shaun. Hangad kong makakita ka pa ng ibang babae na mas sigit pa kaysa sa akin. Paalam." Sabay kalas sa yakapang iyon, saka walang lingong lumakad na ito ng palayo. Palayo ng palayo ang babae hanggang sa hindi na ito nasilayan pa ni Shaun. Naiwan na lang ito sa kanyang kinatatayuan. Hilam sa mga luha ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakayapos sa sarili. At nang hindi niya nakita pa si Agnes, saka naman napahagulgol ng malakas ang lalaki, sabay sambit sa pangalan ng minamahal. Boss, nandito na tayo." Isang marahang pagtapig sa balikat ang gumising kay Shaun mula sa mahimbing na pagkakatulog. Papungas-pungas niyang kinusot ang mga mata bago niya nakita ang mukha ng konduktor ng bus na nakatayo sa kanyang harapan sa sandaling iyon. Mahaba ang biyahe, kaya dahil sa pagod ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Sa mga nagdaang araw, ang pagtulog lang ang tanging paraan ni Shaun upang matakasan ang sakit na patuloy na nagpapaluha sa kanya. Mahigit 4 na oras ang kanyang biyahe patungong terminal ng Sinandangan. Karatig na lungsod ang Siayan, kung saan naroon ang Barangay Polayo. Sa liblib na baryo na iyon, naninirahan ng kanyang lola Virgie. Sa lugar na ito niya napagpasyahang magbakasyon ngayong summer. Dahil na rin sa kagustuhan at sandaling makalimutan ang kasintahan, naisip niya na magpakalayo-layo muna nang sa gayon ay maiwasang magtagpo ang kanilang mga landas ng kasintahan. Sandaling inilibot ng binata ang kanyang paningin. Nakita niyang siya na lang ang pasaherong naroon sa loob ng bus. Nahihiyang humingi ng paumanhin ng lalaki, sabay hatak ng mga bagaheng dala. Saka tumayo pababa sa naturang bus. Sa kalagitnaan ng mainit na araw at maalikabok na hindi sementadong kalsada, naglakad na ang binata patungong sakayan ng habal-habal o pampasaherong motorsiklo para magpahatid sa malayong baryo na kanyang sadya. Sobra ang pangangalay na naramdaman ni Shaun. Masyadong malubak-lubak ang daanan na tinatahak ng motorsiklong sinasakyan niya sa sandaling iyon. At kung tutuusin, ang makipot na daang tinatahak ay waring daanan na rin ng kabayong pumapanaog at patungo sa lungsod ng Sinandangan. "Manong, hinay-hinay lang po. Masyado po tayong mabilis. Masyado pong mabilis kayo magpatakbo." Ang nababahalang saad ni Shaun.
Mas diniinan niya ang pagkapit sa laylayan ng lumang damit ng driver para huwag mahulog, lalo na't nasa bawat gilid ng daan na tinatahak nila ngayon ay matatarik na bangin. Iho, malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Hindi dapat ako masapitan ng paglubog ng araw sa lugar na bababaan mo. Kailangan kong makalagpas pabalik sa hangganan ng teritoryo ng sinandangan bago pa sumapit ang dilim. Sagot ng driver kay Shaun. Walang nagawa ang binata na piniling magkibit balikat na lang. Pinilit na lang niyang libangin ang sarili sa berdeng tanawin na nasisilayan sa paligid. Unang pagkakataon niyang dumayo sa lugar na ito. Madalas kasi ang Lola Virginia lang ang bumibisita sa kanila. Tutol ang kanyang ina noong araw na nagpaalam siya na pumunta sa baryo ng kanyang lola. Ngunit sadyang matigas ang kanyang ulo. Wala din siyang ibang lugar na mapupuntahan. Kaya kahit anong pagpigil ng ina ay hindi siya nagpatinag. Wala nang nagawa ang kanyang ina. Matapos din ang mahaba-habang pag-uusap ay sa huli ay napapayag niya din ito. Ngunit laging naglalaro sa isipan ng lalaki ang maraming babala na ipinabaon sa kanya ng kanyang ina bago ito umalis. Mahigpit na ibinili nito ang hindi paglabas pagsapit ng dilim. Labis nga rin ang kanyang pagtataka at nang pinabaunan siya ng kanyang ina ng sandamakbak na bawang bago umalis sa kanilang tahanan. Ngunit ipinagsawalang bahala lang niya iyon. Unti-unting lumukot ang mukha ni Shaun nang mapansin na napakahaba ng kanilang paglalakbay. Ni walang mga kabahayan siyang nakikita sa kanilang daanan, kung mayroon man. Ngunit base sa itsura ng mga ito at sa tingin niya ay matagal na itong inabando na. Sa buong paglalakbay, Sir Jay, ay pawang matatayog lamang na puno ang kanyang nakikita. Animoy tumatahak sila sa gitna ng walang hanggan ng kagubatan. Ilang sandali pa, biglang huminto ang habal-habal na sinasakyan sa gitna ng malubak na daanan na napapalibutan ng malalagong damo at mga talahib. Manong, bakit po kayo tumigil? Nagtatakang tanong ni Shaun. Iho, narito na tayo sa hangganan ng teritoryo ng baryo. Hanggang dito na lang tayo sa labasan dahil bawal kaming tagalungsod na pumasok dyan. Hindi na makakatuloy ang habal-habal ko sa loob. Ang salaysay ng habal-habal na driver kay Shaun, wari bang may kinakatakutan. Panay ang paglilikot ng mga mata nito sa kapaligiran, sabay turo sa hindi kalakihang sapa na walang tubig na umaagos. Marahil ay dahil sa tagtuyot. Sa kabilang gilid ng sapa ay mayroong makipot na daanan na napupuno ng tuyong dahon. Tawirin mo ang sapa na iyon. Ang daan na iyan ay sa kabilang pampang ang maghahatid sa iyo patungo sa arko na may nakalagay na pangalan ng baryo. Lakarin mo lang yan papasok at magtanong-tanong ka sa mga taong makakasalubong mo sa looban na. Napilitang bumaba na lang sa habal-habal si Shaun. Sandali niyang sinuyod ng paningin ang kabuuan ng lugar. Ngunit muli ay wala siyang nakitang kabahayan o kahit isang tao ang naroon sa kapaligiran. Nagtataka man ay umiling na lang si Shaun. Teka manong, baka pwedeng ihatid niyo naman ako kahit doon man lang sa arkong sinasabi niyo. Mukhang wala naman akong mapapagtanungan dito eh. Huwag po kayong mag-alala, dodoblehin ko na lang po yung pamasahe ko sa inyo. Sambit ng binata sa habal-habal. Pasensya ka na iho pero napakadelikado kasi ng lugar na ito. Lalo na papalubog na rin ng araw. Baka maabutan pa ako ng gabi sa daan. Paghihingi ng paumanhin ng habal-habal na driver. Maya-maya ay unti-unting lumaki ang dalawang mga mata ng matanda. Ang mga titig na iyon ay puno ng pangamba at pagdududa. Iho, anong habang sadya mo dyan sa baryo na yan?
Sumagot naman si Xiao na, Manong, bibisitahin ko lang po ang aking Lola Virgie. Bale may kapamilya ka dyan? Gulat na tanong ng driver nang makita ang pagtango ni Xiaon. Nagtataka man sa inasal ng kaharap ay sa huli ay walang nagawa si Xiaon kundi ibigay na lang ang pamasahe na mabilis namang tinanggap ng driver sa nanginginig nitong kamay. Mabilis din ang kilos ng matanda na pinaharurot ang habal-habal pabalik sa daang pinanggalingan nila. Muli na lang napailing si Xiaon sa inasal ng taong iyon. Bitbit ang mga bagahe. Maingat na tinawid ni Xiaon ang sapa na walang tubig na dumadaloy. Buong ingat siyang huwag mapatid ang mga paa sa mga nakausling matutulis na mga bato sa kanyang nilalakaran. Pagdating niya sa kabilang pangpang ay unti-unti niyang inihakbang ang mga paa sa makipot at maputik na daan. Nagsimula nang makaramdam si Xiaon ng hiwaga sa lugar na kinasasadlakan. Ngunit porsigido siyang makapasok sa baryo ng kanyang lola. Ni hindi niya alintana ang mga misteryong nababalot sa lugar. Ang kadiliman ay unti-unti na naghari sa kapaligiran nang unti-unting nagtago na ang araw. Ang sinag nito ay tuluyan ng nilamon ng mayayabong na mga dahon ng puno na malagong pumupuno sa kabuuan ng lugar. Sa kabila ng malamig na paraan ng pag-ihip ng hangin na unti-unting nanuot sa balat ni Xiaon, patuloy ang kanyang paglakbay sa maputik at madulas na daan. Sa hindi kalayuan ay natanaw na nga niya ang arko na sinasabi ng matanda. Kinakapitan ito ng mga baging, ngunit sapat pa rin ang laki ng mga letrang kinakalawang at nilulumot na nakasulat sa ibabaw ng arko. Napalunok muna siya bago pinasa ang mga letrang nakasaad doon dahil sa wakas ay tapos na ang kanyang mahabang paglalakbay dahil dumating na siya sa baryo Pulayo. Tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong kapaligiran. Ang mga pawis ni Xiaon ay nagsimula ng kumawala sa kanyang muka na tumutulo pa ibaba sa kanyang puting damit. Ang minsang puting sapatos ng lalaki ay naliligo na sa putik. Hapong-hapo na si Xiaon. Mababaka sa nangangalay na kamay nito ang pagod dahil sa matagal na oras ng pagbibitbit niya ng kanyang mga bagaheng maleta. Mahaba-haba na ang kanyang nalalakad mula sa nadaanang arko. Ngunit hanggang sa sandaling iyon ay hindi pa rin niya narating ang looban ng baryo. Hindi niya alam kung tuluyan na ba siyang naligaw sapagkat hindi siya pamilyar sa pasikot-sikot sa gubat na nilalakbay. Biglang may nadinig siyang isang kaluskos na nagmula iyon sa itaas ng puno na may malalagong berdeng dahon. Tinignan niya ito ng maigi mula sa namimilog niyang mga mata. Ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nang mula doon sa malagong dahon na iyon ay may lumitaw na dalawang pares na mapupulang mga mata. Unti-unti siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maalis ang kanyang paningin sa tanawing tumambad sa kanya sapagkat ang mga matang iyon ay mariing nakatitig sa kanya. Unti-unti namang dumaloy ang takot sa kanyang mga kalamnan. Hindi siya matatakutin ngunit iba ang kanyang pakiramdam ng sandaling iyon. Kinurap-kurap ng lalaki ang kanyang mga mata, ngunit nang tinignan niya ito muli, bigla na lang itong nawala. Pilit na ipinagsawalang bahala na lamang ni Xiaon iyon. Inisip na lang niya na pawang imahinasyon lang niya ang pangitaing nasaksihan dahil din sa pagod na nararamdaman. Ngunit ang sandaling iyon ay mas binilisan niya ang kanyang paghakbang. Hindi man niya aaminin ngunit nanatili sa kanya ang pangambang hinay-hinay na nabuhay sa ilalim ng kanyang dibdib. Tinapa niya ang kanyang cellphone na nakalagay sa loob ng kanyang bulsa para gamitin na pangtanglaw
Masyado ng madilim ang kapaligiran ni hindi na rin niya makita pa ang daang nilalakaran. Agad na nangunot ang kanyang noo nang makitang wala ni isang signal ang naroon sa kanyang cellphone. Bigla na lang umihip ng malakas ang malamig na hangin. Ang lamig na ito ay nanunuot sa kanyang balat. Pati na ang hibla ng kanyang buhok ay nilalaro din. Ngunit ang nagpahiwaga sa kanya ng lubos nang mapansin na hindi man lang gumalaw ang mga dahon sa kanyang harapan sa kabila ng kalakasan ng hanging humahalik sa kanyang balat. Unti-unting nanindig ang kanyang balahibo sa katawan at sa pagkakataong iyon ay mas nadagdagan pa ang pangamba sa kanyang dibdib dahilan para marinig niya ang pagtambol ng kanyang puso. Palakad takbo na ang kanyang ginawa dahil sa pagnanais na makaalis sa gubat na nilalakaran niya. Ngunit hanggang sa kasalukuyang iyon ay wala pa ding kabahayan ang tumambad sa kanya. Mistulang walang hangganang gubat at talahiban ang kanyang nilalakbay. Ilang sandali pa, bigla naman siyang napahinto nang madinig niya ang marahas na paggalaw ng mga sanga sa kapaligiran. Animoy may kung anong mga nilalang ang tumalon mula sa malalagong sanga ng mga punong nakapalibot sa kanya. Pinakiramdaman niya ang paligid. Wala ni isang kuliglig o kulisap ang lumilikha ng mga ingay. Mabilis na dumako ang kanyang paningin sa talahiban. Nang madinig ang ilang kaluskos doon ay wala naman siyang nakita. Muli na namang nadinig niya ang kaluskos at sa pagkakataong ito, hindi na nagmula sa mga talahiban kundi malapit na ito sa mismong harapan niya na nagmumula sa makapal na nakaumbok na mga baging na nasa kanyang harapan. Itinutok niya ang flashlight ng kanyang cellphone sa mga baging, ngunit labis ang kanyang pagtataka nang muli ay wala siyang nakitang kahit anong gumagalaw sa looban nito. Nang alisin na sana niya ang ilaw, dumoble pa ang panalaki ng kanyang mga mata dahil sa labis na pagkasindak na may tatlong paniki ang biglang lumabas mula sa mga nakakumpol na mga baging. Pula ang mga mata nito na labis na pinatingkad ang flashlight ng kanyang cellphone. Nakikita din niya ang matutulis na mga pangil nito na naglalaway. Lumilipad ang mga hayop ng marahas patungo sa kanyang muka, dahilan para mapasigaw siya ng labis na pagkagulat. Winasiwas niya ang kanyang kamay upang madepensahan ang kanyang muka. Mabuti na lang ay lumipad ang mga iyon palayo sa kanya. Nakahinga na sana siya ng maluwag, ngunit dahil sa ginawang pagtili, biglang dumarami ang mga kaluskos ngayon at ito ay pumupuno sa buong kagubatan. Ang paggalaw ng mga dahon at ang tunog ng pagkabali ng mga sanga ay mas dumoble pa. Papalapit ito patungo sa kung saan siya naroon. Animoy pinalilibutan siya ng mga ito. Hindi niya mawari kung ano ang pinagmula ng mga kaluskos, ngunit alam niyang nasa panganib siya ng sandaling iyon. Kailangan niyang makaalis agad sa gubat na kinaroroonan niya, ngunit papaano, gayong hindi nga niya alam kung tama pa ba ang daan na kanyang tinatahak. Nanginginig na ang kalamnam ni Shaun dahil sa takot. Nais niyang makaalis sa lugar na kanyang kinasasadlakan, ngunit hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa paalis sa lupang tinatayuan. Nanlalamig na rin ang kanyang muka dahil sa tensyong nararamdaman. Umiigsi na ang kanyang paghinga. Ang kanyang labi ay unti-unting nangatal. Bakas din sa kanyang malilikot na mga mata ang matinding kilabot na namayani sa kanyang buong katauhan. Maya-maya pa ay muli siyang napasigaw ng bigla na lang may isang malaking itim na aso ang tumambad sa kanyang harapan. At dahil sa labis na pagkagulat, nabitawan niya ang maletang dala-dala niya, dahilan para ito ay gumulong patungo sa kanyang paanan. Sobrang laki ng aso,
kumpara sa isang normal na aso na nakikita niya sa lungsod. Mabangis itong lumapit sa kanya. Ang kulay dilaw nito mga mata ay tila kutsilyong nakamasid sa kanyang mga galaw, dahilan para mapaatras din siya ng dahan-dahan. Nanginginig niyang sinubukang bugawin ang asong iyon, ngunit wala ni isang tunog ang lumabas mula sa kanyang bibig na mahigpit na nakatikom dahil sa labis na pagkasindak. Ang kulay dilaw na mga mata ng hayop ay biglang napalitan ng tila kulay dugo. Ngunit ang lubos na nagpanginig kay Shaun ang unti-unting pagngisi ng aso sa kanya, kasabay ng pagtulo ng malalagkit na laway mula sa matutulis na nakausling mga pangil nito. Tila isa itong asong ulol na gutom na gutom. Hindi man aaminin ni Shaun sa kanyang sarili, ngunit alam niya na ang hayop na kaharap niya ay hindi mag-aalinlangan sa paglapa sa kanya. Marahil ito na ang kanyang katapusan. Patuloy ang kanyang pag-atras hanggang sa naramdaman niya ang pagbangga ng kanyang likuran sa matigas na puno. Dahilan para hindi na siya makaatras pa. Napasambit na lang siya sa pangalan ng mga santo. Hinihiling na sana ay makaligtas siya sa panganib na nag-aabang sa kanya. Mas lalong lumalim pa ang paghinga ni Shaun dahil sa kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Wari bang tumalon patungo sa kanyang tainga ang kanyang puso, dahilan para siya ay mabingi sa marahas na pagtibok nito. Ito na yata ang kanyang katapusan. Bigla na lang umalulong ng malakas ang aso. Mabagsik ang mga galaw nito na maiksing tumalon sa kanyang katawan. Umaibabaw ito sa kanya saka mabagsik na nagwawala. Dahilan para matumba siya at tuluyan nang nakapatong ang hayop sa ibabaw ng kanyang dibdib. Napasigaw si Shaun ng malakas. Ang palaho na iyon ay pumailan lang sa bawat sulok ng kagubatan. Pilit siyang nagpupumiglas. Ang kanyang dalawang mga kamay, bagamat nanginginig, ay nakakuha siya ng pagkakataon na mahawakan ng mahigpit ang leeg ng hayop, dahilan para hindi siya nakagat nito. Ngunit masyadong malakas ang hayop. Alam niyang hindi niya kakayanin ang lakas nito, kaya naman si Shaun ay napatili. Naramdaman niya ang pagkapunit ng kanyang balat sa leeg nang maramdaman niya ang matutulis na kuko ng hayop na ngayon ay bumabaon sa kanyang balat. Umagos ang dugo mula sa kanyang sugat, ngunit wala siyang nararamdamang kirot. Marahil ay labis nang nakatuon ang kanyang utak sa asong patuloy sa pagwawala sa kanyang ibabaw, dahilan para hindi na niya mapansin pa ang malalaking hiwa sa kanyang leeg. Akala ni Shaun ayun na ang kanyang katapusan. Ngunit biglang tumalsik paalis sa kanya ang aso nang bigla na lang may malaking itim na baboy ramo ang bumangga dito. Napakalaki ng baboy na iyon. Pula din ang mga mata nito. At sa sandaling iyon, malapit na siyang mahimatay. Sandaling tumitig sa kanya ang mga mata ng baboy. Akala niya ay siya ang aatakihin nito, ngunit tumalikod sa kanya ang malahiganting hayop. Mabilis ang mga kilos na tumalon patungo sa asong sa sandaling naglulupaypay sa lupa. Nagpagulong-gulong ang mga ito. Bagamat naistatwa siya sa lupang binagsakan, ngunit nakakuha pa rin siya ng lakas upang pagmasda ng paraan ng pagbubuno ng dalawang mababangis na hayop. Madugo ang labanan ng mga ito. Nadinig niya ang pagkabali ng mga buto mula sa katawan ng dalawang magkalabang panig. Biglang umatungal ang aso. Ang himig nito ay tila nasasaktan. Bigla itong kumaripas ng takbo palayo, habang hinahabol naman ito ng baboy na kaaway niya. Nanginginig na napasandal si Shaun sa puno. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang malilikot na mga mata. Naramdaman na rin niya ang labis na pagkirot ng malaking sugat niya sa leeg na patuloy na nagdurugo. Hanggang sa kasalukuyang iyon,
hindi pa rin siya makapaniwala sa pangyayaring nasaksihan. Isa lang ang nasa isipan niya ngayon. Mapanganib ang lugar na baryo na kanyang patutunguhan. Sino ka? Isang tanong ang biglang nagpaangat ng mukha ni Shaun upang tignan ang sino mang nagmamay-ari ng malamig na boses na iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakalatag sa kanyang tabi sabay tutok ng ilaw sa pinanggagalingan ng boses. Muling nagbilog ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang isang estrangherong lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Hubot-hubad ito, ni isang saplot ay wala itong suot. Sunod na napansin ni Shaun ang kulot at kulay gabing buhok ng lalaki. Tumatabing ang ilang hibla ng buhok sa morenong mukha nito na may dalawang pares na bilugang mga mata. Napaka-misteryoso para sa kanya ang mga matang iyon na wari bang maraming tinatago. Hindi niya alam kung matatakot ba siya sa paraan ng mga titig na ibinibigay ng estrangherong lalaki para sa kanya. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Sunod na tanong nito sa kanya. Ang boses nito ay buo at baritono. Ngunit mababakas sa tinig nito ang pagbabanta. Muli niyang pinagmasdan ng lalaki. Dumapo ang kanyang paningin sa parihabang mukha nito na binabagayan ng isang panga na tila perpektong hinulma para bumagay sa kabuuang kagandahang lalaki nito. Kapansin-pansin din ang matangos na ilong nito na pinaparisa ng manipis na mga labi. Mas bumaba pa ang kanyang mga tingin patungo sa malapad na dibdib ng kaharap na may nakaguhit na tatlong dumudugong linya ng sugat. Tila ba kinalmot ng isang higanting nilalang. Maganda ang katawan ng lalaki na may malabatong abs sa kanyang tiyan. Walang-wala iyon sa kanya na baby fats lang ang laman. Patuloy ang pagsusuri niya sa lalaki. Tansya niya ay nasa 6'3" ang taas ng tindig nito. Hindi naman niya sinasadyang napadako ang kanyang tingin sa malaking bagay na nakalambitin sa pagitan ng mga hita ng kaharap. Pinapalibutan iyon ng pinong balahibo. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Wari bang sinilaban ng kanyang mukha dahilan para mamula ang kanyang pisngi dahil sa labis na pagkailang dito. Iniwas niya ang kanyang paningin sa kahubadan nito upang muling ituon ang atensyon sa mukha ng estrangherong bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Pipi ka ba? Tanong muli ng lalaki nang hindi niya mahagilap ang kanyang dila para sagutin ang tanong nito. Baka sa boses na iyon ang pagkayamot. Palagay ko ay hindi ka. Kumakatili ka kasi kanina. Para ka namang hindi lalaki. Wika ng estrangherong nakahubot-hubad. Hindi rin alam ni Shaun na ang mapupulang mga matang mariing nakatitig sa kanya mula pa kanina sa bungad ng kagubatan ay pagmamay-ari ng estrangherong nasa kanyang harapan. Ang binatang aswang, si Miguel, na tila manghang-mangha sa kagwapuhan na taglay ng dayo na naglalakbay papasok sa munti nilang baryo na puno ng hindi maipaliwanag na nilalang. Istorya Tagalog Horror Stories.